Samantala agad sumapit ang umaga kung saan ay masaya na tinatamasa ni Diz ang isang ice drop. Habang pinagmamasdan ni Ryan ang pinagagawa ni Diz ay nakasimangot ito. Dahil dito ay inabutan ni Diz ng isang ice drop si Ryan at tikman daw niya ito kung gaano ito kasarap. Agad tinanggap ni Ryan ang ibinigay ni Diz at pinaalalahanan niya si Diz kung nakakalimot na daw ba ito sa tunay nilang hangarin kaya sila bumalik dito. Tanda pa daw ba nito ang utos sa kanya ng kanilang Lord Bella? Nakangiti naman na nagsabi si Diz na wala daw siyang maalala, kaya sinagot ni Ryan na alam niya daw na nakalimutan niya na ito kay ipaalala niya daw ito sa kanya. Hindi na pinakita ang pagsabi ni Ryan patungkol sa kanilang misyon dahil lumipat ang eksena kung saan ay nagmamadali ng tumatakbo si Diz patungo kila Louis Fang. Nagulat naman sina Louis Fang sa ikilos ni Diz, at sa hindi inaasahang pangyayari ay natapilok ito dahilan para madapa at gamulong sa sarap ng nararamdaman nito. Dahil dito ay nag-aalala sina Louis Fang sa sinapit ni Diz, subalit tumingin lang si Diz at nagpahayag na maayos lang daw siya. Ngunit sa kalagayan niya ay tila humiwalay na ang munting kaluluwa nito sa sakit na kanyang nararamdaman, at lalo pang naguluhan sina Louis Fang at Annie sa mga nagaganap. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang tumayo ito at nagsabi kay Louis Fang na may sasabihin siya na importante galing sa kanyang kapatid na si Bella. Sa ginawa ni Diz ay nagtaka sa Annie dahil kanina lang ay halos mamatay na daw ito sa sakit pero ngayon ay tila walang nangyari sa kanya kanina. Sa sinabi ni Diz ay nagtanong si Louis Fang kung ano daw iyon. Sinabi ni Diz na nais daw ng kanyang kapatid na kung pwede daw ay dalhin dito ang ibang orc sa Xiang City galing sa kanilang tribu. Nagtanong naman muli si Louis Fang kung ilan daw ang bilang ng mga orc na ilalagay dito. Kamot ulo na nagsasabi si Diz na mahigit sa 10,000 ang bilang at hindi kabisado ang eksaktong kabuuan na bilang. Sa narinig ni Louis Fang ay masaya ito at sinabi niya kay Diz na tatanggapin niya daw itong lahat. Nagulat si Annie sa sinabi ni Louis Fang, si Diz naman ay nagpasalamat ito sa ating bida. Si Annie ay nagsabi kay Louis Fang na masyado daw madami ang bilang ng mga ito. Sa ngayon daw ay napuna na ang kakulangan ng kanilang mga tauhan sa pamagitan ng mga steam engine. Kaya sa ngayon daw ay walang sapat na bakanting trabaho na pwedeng ibigay sa mga orc na ito. At kung magkakagayon na walang trabaho ang mga orc ay baka magkaproblema sila sa pinansyal. Naintindihan naman ni Diz ang sinabi ni Annie kaya kinausap niya muli si Louis Fang na kalimutan niya na daw ang kanyang mga panukala. Subalit si Louis Fang ay tinanggap niya pa rin ang nais ni Diz na dalhin dito ang mga orc, dahil mayroon daw siya plano para dito sabay hawak nito sa ulo ni Annie. Kaagad din naman inilabas ni Louis Fang ang nasabing plano nito. Ilan sandali pa ay kaagad niya ba din itong inilatag, at nakita ito ni Annie ba ito daw ang mapa ng buong kanluran. Nagtanong pa ito kay Louis Fang kung ano naman daw ang mga guhit na yan sa mapa. Pinaliwanag ni Louis Fang na ang guhit na yan ay mga gagawin niyang mga highway para may mga daanan patungo sa iba't ibang lungsod dito sa kanluran. Kaya kailangan niya ng maraming tao na pwedeng tumulong sa paggawa nito. Sa narinig ni Annie ay nagulat ito at hindi makapaniwala sa malaking proyekto na ito na nais gawin ng kanyang Lord Louis Fang. Muling nagpaliwanag si Louis Fang na kung magawa nila ito ay hindi na mahihirapan ang mga tao dito sa kanluran ang pumunta sa iba't ibang lungsod, pero mababago pa ang plano na ito dahil pwedeng may iba ang daan na kanilang gagawin. Nag-aalala naman si Annie dahil napakalaking proyekto daw ito, sa katunayan ay wala naman sila gaanong maraming mga karwahe, bukod pa dyan. Ay hindi naman ay palagi dadaanan ang mga highway na iyong gagawin. Masaya naman na pinaliwanag ni Louis Fang na huwag daw itong mag-alala dahil mayroon siyang i-promote na isang uri ng sasakyan na pwedeng gamitin nila bilang transportasyon. Dagdag pa nito kung hindi daw sila busy ngayon ay maari nila itong subukan, nagulat naman si Annie sa sinabi ni Louis Fang. Ngunit lumipat na ang eksena kung saan ay nanlaki ang mga mata ni Annie sa hindi malamang dahilan. Dito ay ipinakita sa larawan kung saan ay hindi natuto si Annie kung paano magbisikleta at si Mina Annie madali lang nitong sinakyan ang nasabing bisikleta. Pati sina Diaz, Nicole ay mabilis din natuto kaya labis ang inis ni Annie dahil bakit ang bibilas daw nilang matuto. Nakita ni Louis Fang ang kalagayan ni Annie kaya nakangiti itong nagsabi na tila hirap daw matuto si Annie. Ngunit mayabang na nagsabi si Annie na madali lang daw sa kanya ito. Maya-maya pa ay hinawakan ni Louis Fang ang bisikleta at pinasakay niya si Annie. Sinabi niya na tanging ang pagbalanse ang susi para matuto sa pagbisikleta.
Namumula naman na sumang-ayon si Annie at masaya ito dahil natuto na ito sa pagbalanse ng bisikleta. Sa mga nakikita ng mga dilag sa nakaganapan ay tila tinamaan sila ng inggit kay Annie. Maya-maya pa ay sabay-sabay ng tumamba ang mga bisikleta ng mga dilag sa hindi inaasahang pangyayari. Nagkunwari ang mga ito na hindi daw sila marunong, pati si Frey ay nagsabi na siya daw din turuan ni Louis Fang. Ilang oras pa ang lumipas ay sabay-sabay na din nagpahinga ang mga dilag ay masaya sila dahil sa isa na namang bagay ang ginawa ng kanilang Lord Louis Fang, sumang-ayon naman si Mina at ganyan daw ang kanilang master. Naisip naman ni Annie na pwede daw silang gumawa ng bisikleta para pambenta. Sinabi naman ni Louis Fang na hindi pa daw sa ngayon dahil masyadong mabigat kung bakal ang kanilang gagamitin, kaya antayin na lang muna nila na matapos gawin ni Yuffie ang alloy na kanyang pinagagawa. Nagbuntong hininga naman na sumang-ayon si Annie sa sinabi ni Louis Fang. Muli pang nagsalita si Louis Fang na kailangan pa rin daw nila hintayin si Leia kung nakahanap ito ng rubber tree para sa gulong. Kaagad lumipat ang eksena sa Forbidden Mountain kung saan ay patuloy na lumilipad ang mga mulawin sa ere. At kapansin-pansin na naruroon ang bulkan sa gitna ng kagubatan. Pinayuhan ni Leia ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat daw sila at huwag solong kumilos. Ngunit napahinto ang mga ito dahil may kakaibang ingay, at akala nila ay ang dragon na ito. Ngunit napatingin ang isa sa itaas at tingnan daw nila iyon. Kasabay nito ay tumingin na din si Leia at nanlaki ang mata nito sa kanyang nasaksihan. Ang nakita nila ay tila isang palasyo na nakalutang sa ibabaw ng Call-Upon at nagtaka sila kung anong bagay daw iyon. Ngunit hindi na nasaksihan dahil lumipat na ang kwento sa kastilyo ng Xiang City. Sa loob nito ay pinag-uusapan nila kung tunay daw ba na ang bagay na iyan ay kaya na hindi matuno ang yelo sa ganitong kainit na panahon. Si Yuffie ay sinabihan niya si Nicole na huwag daw itong mag-alala dahil ang mga plano ng kanilang Master Louis Pio ay maayos at matibay. Si Louis Fang naman ay nagsabi na malalaman naman daw nila ito mamaya. Maya-maya pa ay tumunog na ang alarm clock kaya sinabi ni Mina na 3 oras na daw ang nakalipas. Kaya sabay-sabay nang tiningnan ng mga dilag laman ng nasabing bagay. Nang makita nila ito ay namangha sila dahil hindi daw natunaw ang mga yelo sa loob nito. Dahil sa magandang kalidad ay pinasalamatan ni Louis Fang si Yuffie sa maayos na gawa. Nakangiti naman si Yuffie na ayos lang daw dahil isa siyang craftsman at sinunod niya lang daw ang mga disenyo na iniutos niya. Muling nagsalita si Louis Fang na kung pwede pa daw siyang makisuyo kay Yuffie, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay mabilis itong tumakbo na tila umiiwas ito sa sasabihin ni Louis Fang. Dahil dito ay nagtataka na nagtanong si Louis Fang kay Mina kung ano daw nangyari sa batang iyon. Natawa naman na nagsabi si Mina na baka may gawain itong nais tapusin, at tila ayaw itong sabihin sayo. Samantala si Nicole ay patuloy itong pinagmamasdan ng bagay na puno ng yelo na tila may naiisip itong kakaiba. Kaya ilang sandali lang ay nagmungkahi ito kay Louis Fang kung pwede daw siya magbukas ng ice cream shop sa kanilang lungsod. Para nang sa ganun ay malaman ng mga tao ang produkto nila na ice cream sa ganitong tag-init. Nakangiti naman na sumang-ayon si Louis Fang dahil kaya niya daw pinagawa ang bagay na ito para sa pangnegosyo. Muli pang nagsabi si Louis Fang na dalhin niya daw ang bagay na ito sa kanyang shop, at sasabihan niya ang mga craftsman na gumawa ng medyo malaki para maraming mailagay na ice cream, at tuturuan niya daw ito kung paano gumawa ng iba't ibang uri at flavor ng isang ice cream. Sa sinabi ni Louis Fang ay namumula na nagpasalamat si Nicole sa kanyang mga narinig. Pansin ko tila nag-iba ang itsura ni Nicole sa episode na ito. Nalipat naman ang eksena sa kalye ng Xiang City na kung pagmamasdan ay halatang napakainit ng sitwasyon dahil sa summer season. Habang naglalakad sina Axe ay nagreklamo ang mga ito sa sobrang init na kanilang nararamdaman. Kaya tila tinatamad sila na kumakain ng tanghalian dahil mainit daw ang mga pagkain doon, na sumang-ayon naman ang kasamahan nito sa sinabi ni Axe. Ilang sandali lang ay may narinig si Axe na nagsabi na ang lamig daw, kaya napatingin ito sa nagsalita. Kaya nang makita nila ay may mga tao na may hawak ng mga ice drop ang mga ito at nabili nila sa shop ni Nicole, labis ang pagtataka niya at nagtanong kung anong bagay daw ang mga hawak ng mga tao. Nagtaka pa ito kung bakit tila umuusok daw ang mga bagay na ito. Dahil sa kuryosidad ay nagtanong sila sa tao kung ano daw ang hawak nito. Pinaliwanag naman ng tao na ang tawag daw dito ay ice soccer,
Ang pagkain daw na ito ay bagong gawa ng kanilang Lord Louis Fang, ang presyo nito ay 2 steel coin lang bawat isa. Pag kinain niya daw ito ay malamig ang kanyang pakiramdam. Sa paliwanag nito ay nagulat sila Axe dahil paano daw nagkaroon ng yelo sa ganitong tag-init. Luwa pa ang mata ng kasamahan niya dahil napakamura lang daw nito sa halagang 2 steel coin lang. Maya-maya pa ay mabilis nang tumakbo sila Axe patungo sa shop ni Nicole para makabili ng nasabing ice soccer. Maging sina Annie at Elsa ay masayang tinatamasa ang pagkain nila ng ice soccer sa labas ng tindahan. Nagsalita pa si Elsa na itong si Lord Louis Fang ay talagang napaka-talentadong nilalang dahil nakagawa ito ng ice sa ganitong panahon. Samantala habang abala ang mga tao sa pagbili ng mga ice drop ay may mga tungaw naman ng labis ang inggit dahil masyadong mabili ang nasabing produkto. Dagdag pa ng isa na tila malaking kita daw ito dahil napakarami ng mga mamimili. Ang isa naman ay nagsabi na kalimutan na daw nila ito dahil wala silang skill na gaya ng kanilang Lord Louis Fang. Habang abala ang tatlong tungaw ay may tipaklong na nagsabi na bilang isang mga negosyante ay madali lang sila makakakuha ng isang pirasong pie, tama daw ba? Napalingon naman ang isang tungaw sa narinig nito. Muli pang nagpahayag ang tipaklong na may naiisip daw siyang isang plano kung interesado daw ba sila. Samantala ang eksena ay napunta kung saan ay lumipas na ang 3 araw matapos na ilunsad ang ice drop na tinda ni Nicole. Sa loob ng kastilyo ay kinausap ni Nicole si Louis Fang dahil ang honey daw sa kanilang big market ay patuloy ang pagtaas ng presyo sa hindi malamang dahilan, at sa kasalukuyan ay mas mataas pa ang presyo nito sa karne ng baboy. Hiningi naman ni Louis Fang ang listahan upang tingnan. Pinaliwanag pa ni Nicole na abnormal daw ang pagtaas ng presyo ng sugar bee sa merkado. Nagpahayag naman si Annie kung ang dahilan kaya ng pagtaas ng presyo dahil ginagamit nila ang sugar bee sa paggawa ng ice drop. Dagdag pa nito na tila bakit hindi nila bawasan ang pagbili ng mga tao ng sugar bee. Sumingit naman si Louis Fang sa usapan at pinayag nito na hindi kulang ang supply ng sugar bee sa lungsod. Nagtanong naman si Annie kung bakit naman daw nagkaganoon. Pinaliwanag ni Louis Fang na tila sinadya na taasan ang presyo ng nasabing sugar bee. Dagdag pa nito na tila nagustuhan din ng mga tao ang sugar bee pangbigay ng enerhiya sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain. Ang sugar bee din na ito at ginagamit din ng mga sundalo dahil sa mataas na calories nito. Pinaliwanag pa ni Louis Fang na kung patuloy ang pagtaas ng sugar bee ay masisira ang kanilang mga plano. At ang mga presyo ng ibang mga paninda ay hindi magiging maayos. Kaya malungkot na nag-isip si Louis Fang na may sapat pa siyang stock na sugar bee para sa paggawa ng ice drop, pero ang pinagtaka niya ay kung bakit ang presyo nito ay bumulusok pa itaas. Makalipas ang ilang sandali ay isang DJ Bombay ang pumasok sa silid at nagsabi na may nais daw kumausap kay Lord Louis Fang. Ang tao daw na ito ay siyang makakasolve daw sa suliranin ng kanyang Lord Louis Fang. Nalipat ang eksena sa reception area ng Ziyang City kung saan ay naroon si Tipaklong na naghihintay sa ating bida. Ilan sandali pa ay dumating na din si Louis Fang at kaagad itong tumayo si Tipaklong para magbigay-pugay. Hindi na binati ni Louis Fang ang Tipaklong at dumiretso na ito sa usapan dahil ito daw ang magbibigay lunas sa mga suliranin na nangyayari ngayon. Kaagad din diretso na sinagot ni Tipaklong na naparito siya para magbenta ng sugar bee. Seryoso pa itong tumingin kay Louis Fang na nagsabi na sinisigurado niya na ang sugar bee na kanyang ibenta ay mas mura kumpara sa presyo noong nakaraang 3 araw. Nakapikit nang nagtanong si Louis Fang sa Tipaklong kung ano naman daw ang kailangan nito kapalit ng mga sugar bee. Ngumiti lang ang Tipaklong at nagsabi na ibibigay daw niya ang kailangan ni Louis Fang kung ibibigay niya ang recipe ng paggawa ng yelo. At alam naman niya na mahalaga para kay Louis Fang ang recipe kaya dadagdagan niya pa ito ng 1,000,000 gold coins. Seryoso naman na nagsabi si Louis Fang kung ano naman daw mangyayari kung tatanggi siya. Nakangiti naman ang Tipaklong at nagsabi na kung magkakagayon daw ay lalo pa daw tataas ang presyo ng sugar bee, at baka ang inaalok niya na presyo ay tataas din. Sa narinig ni Louis Fang ay binagsak nito ang hawak na alak, at seryoso itong nagsabi sa kanyang kausap ko pinagbabantaan daw ba siya nito. Biglang nagsalita ang Tipaklong na hindi daw ganun at nakikipag-usap lang daw siya, mabilis din naman na sumagot si Louis Fang na hindi daw siya interesado sa panukala nito. Tumayo naman ang Tipaklong at nagsabi na nakalulungkot daw pero palagi pa rin siya naririto at pwede siyang kausapin kung magbabago ito ng isip.
Habang nagpaalam ito papaalis ay muli itong nagsalita na pansamantalang titira muna daw siya sa Siang City at hihintayin niya ang tawag ng ating bida. Sa mga ikinikilos ng tipaklong ay labis ang galit ni Annie at nagpahayag ito na pwedeng ulihin daw nila ang hangal na tipaklong na ito dahil napakabastos. Pinakalma naman ni Louis Fang si Annie at hayaan na daw nila ito dahil may naiisip na siyang ideya. Muli pa itong nagsalita ng seryoso at sa oras na ilabas niya ang ideya niya ay tinitiyak niya na kusa itong magbababa ng presyo ng kanyang sugar bee. Makalipas ang ilang araw ay napunta ang eksena sa labas ng lungsod at ito ay nasa taniman ng tubo, at ating makikita na tila panahon ng pag-aani sa nasabing pananim. Habang naglalakad sina Louis Fang ay nagtanong si Annie kung ano daw ang halaman na. Ito na tila ngayon lang daw niya nakita ang ganitong tanim. Pinaliwanag naman si Louis Fang na ang tawag daw dito ay sugarcane, at ipinatanim niya ito noong nakaraang spring season. Habang pinagmamasdan ng mga dilag ang mga sugarcane ay nag-isip naman si Louis Fang na napakabilis daw tumubo ng sugarcane dahil inabot lang ng 2 hanggang 3 buwan lang. Maya-maya pa pinutol ni Louis Fang ang sugarcane at nakangiti itong nagsabi na ang tanim na ito ang isa sa mga mapagpapabago sa mundong ito. Ilang sandali pa ay nabalatan ni Louis Fang at sinabi niya sa mga dilag na subukan daw nila itong tikman. Habang hawak ng mga dilag ang ibinigay ni Louis Fang ay tila nag-alangan sila kainin ito. Pero kaagad naman sinubo ni Mina at sa hindi inaasahang pangyayari ay kumislap ang mga mata nito sa kanyang nararamdaman dahil napakatamis daw nito. Nagtanong naman si Annie sa ating bida kung bakit daw nagtanim si Louis Fang ng sugar cane. Pinaliwanag ni Louis Fang na gagawa daw sila ng asukal galing sa sugar cane. Nagtaka naman si Annie at muling nagtanong kung ano daw pinagkaiba sa sugar bee at sa cane sugar. Tinanong naman muli ni Louis Fang kung natikman daw ba ni Annie ang mga ice drop na ibinenta ni Nicole sa labas ng kastilyo. Mabilis naman na sumang-ayon si Annie na oo, at kakaiba daw ang lasa at tamis ng ice drop na yon. Kaagad naman sinabi ni Louis Fang na dahil daw ito sa sugar cane. Labis naman na nagulat si Annie dahil makagagawa daw ba talaga sila ng asukal sa bagay na ito. Tinawag naman ni Louis Fang si Mina at si Frey, ngunit abala ang mga ito sa pagnatngat ng sugarcane dahilan para nadismaya ang ating bida. Kaya pinatigil na ni Louis Fang ang pinaggagawa ng 2 dilag dahil pupunta na daw sila sa workshop. Nagtanong naman si Mina kung anong workshop. Sa paggawaan daw ng asukal sila Tatango, nakiusap naman si Frey na kung pwede daw nila dalhin ang mga nakuha nilang tubo. Sumang-ayon naman si Louis Fang sa pakiusap ng maliit na bata. Mabilis lumipat ang eksena sa paggawaan ng asukal. Pinaliwanag ni Louis Fang na una daw ay hampasin ito gamit ang malaking pamukpok para lumabas ang katas ng tubo. Sunod ay kailangan nila itong salamin ng katas para puro lang katas ang kanilang makukuha. Ang kasunod naman daw ay pakuluan naman ang katas ng tubo sa mainit na temperatura. At pagkatapos ang lahat ng proseso na ito ay makagagawa na sila ng mga sugar cube na katulad nito. Mapawaw naman ang mga dilag sa nakita nilang mabilis na proseso. Habang hawak ni Louis Fang ang mga sugar cube, ay pinaliwanag niya na sa ngayon daw ay hindi pa sila makagagawa ng white sugar at pawang brown sugar muna ang kanilang magagawa. Nakangiti naman na nagsabi si Annie na para daw din itong asin kung magagawa nila ang white sugar. Muli pa itong nagsabi na sana walang makaalam sa paggawa ng asukal na ganito, dahil sa hinaharap ay pwede nika itong mapagkakitaan. Sumang-ayon naman si Louis Fang sa sinabi ni Annie. Muli pang ngumiti ng tagumpay si Annie dahil kung ang kanilang asukal ay naibenta na sa merkado, tiyak na ang mga hangal na merchant ay hindi na magbabalak na magtaas ng presyo. Samantala ang eksena ay nalipat kung saan ay lumipas na ang 2 araw sa Siang City at pinakikita sa larawan ng big market ng lungsod. Sa loob nito ay maraming tao ang magreklamo dahil sa sobrang taas daw ng presyo ng bee sugar. At sinabi ng iba na hindi daw nila kayang bilhin ang ganito kamahal na presyo. Sa gilid ng pamilihan ay may nag-argumento dahil napakamahal daw ng cake na benta na umabot na daw sa 5 steel coins, samantala na 1 steel coin lang yan dati. Pinaliwanag naman ng tindero na nagmahal daw ang sugar bee sa pamilihan kaya nagtaas din daw siya ng presyo. Samantala habang nagtatalo ang dalawa ay isang tungaw ang masaya na pinagmamasdan ang sagutan ng dalawa. At, nagsabi pa ito na hindi niya daw akalain na ang bantog at matalino na Castellian na si Louis Fang ay hindi nakipag-ayos patungkol sa krisis ng sugar bee.
Kaya nang makalapit ito sa tipaklong ay masaya itong pinuri ang magandang ideya niya dahil talagang hinamon nito si Louis Feng. Ang tipaklong naman ay nagsabi lang na kung binobola daw siya nito. Mayabang pa itong nagsabi na hanggat pataas ng pataas ang Sugar Bee ay tinitiyak niya na makikipagkita sa kanila si Louis Feng para ipagpalit nito ang recipe sa paggawa ng yelo. Masaya naman na sumang-ayon ang tungao at sinigurado niya ito na ganun ang mangyayari. Subalit naputol ang mga pangarap ng mga hangal dahil narinig nila na may murang asukal daw na ibinebenta at gawa daw ito ng kanilang Lord Louis Feng. Dahil dito ay napatingin si Tipaklong sa kanyang mga narinig. Nang makita niya ay dagsa ang mga tao sa nasabing bilihan, at hindi sila makapaniwala na bagong invention daw ito ng kanilang Lord Louis Feng, ang iba naman ay tinikman nito at napasigaw napakatamis daw ng asukal na ito. Dahil dito ay nasabay-sabay nang bumili ang mga tao at pati si Saitama ay gusto ng 3 asukal, pero pinakalma ang lahat ng tindero dahil bawat isang tao daw ay hanggang 3 asukal lang ang pwede nitong bilihin. Sa nakita ng mga hangal ay napangiti lang ang isa na talagang talentadong nilalang si Louis Feng dahil nakagawa daw ito kaagad ng asukal. Nagtanong at nabahala naman ang isa kung ano na daw gagawin nila. Sumagot naman ito at inutusan niya na ibalik na daw nila sa dati ang presyo ng Sugar Bee. Nagulat naman ang isa dahil sayang naman daw ang ginawa nilang effort. Subalit muling nagsalita si Tipaklong na hindi na daw banta kay Louis Feng ang kanilang Sugar Bee. Kaya dahil dito ay galit na galit ang dalawang hangal na umalis at nagmumura para sundin ang utos ng Tipaklong. Naging seryoso naman ang pagmumukha ng Tipaklong dahil talagang napakatalino daw ni Louis Feng at halos pasok lahat ng hinahanap na katangian ng kanilang kamahalan, at sa katangian ito ni Louis Feng. Nalipat ang eksena sa bahay ni Yafi, sa loob nito ay masaya na dumating si Uncle Lily dahil nagawa ni Louis Feng ng maayos ang mga problema. Subalit malungkot naman si Yafi na nakaharap sa kanyang ginagawa na tila hindi nito maisaayos ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay naiiyak na ito dahil napakatalentado daw ng kanilang Lord Louis Feng dahil nakaraan ay nakagawa ito ng yelo sa tag-init. Ngayon naman daw ay nagawa ito ng asukal, at ito ang kauna-unahan niyang nakita na asukal maliban sa Sugar Bee. Nagtanong naman si Uncle Lily kung ano daw iniisip ni Yafi kung bakit niya ito nasabi. Ngunit namumula na nagsabi si Yafi na huwag daw itong maingay. Sa ikanikilos ni Yafi ay nagtaka na nagtanong si Uncle Lily kung ayaw daw ba niya ang mga balita patungkol kay Louis Feng. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na namumula ay muli niya itong tinanong kung bakit palagi nitong kasama ang libro na ibinigay ni Lord Louis Feng kahit sa pagtulog, ano daw ba nangyayari sa kanyang anak sa araw na ito. Subalit walang imik si Yafi sa mga tanong ng kanyang tatay. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Yafi na huwag na daw muling sabihin iyon ng kanyang tatay, na kaagad naman sinang-ayunan ito ng kanyang ama dahil tila lumalaki na daw ang kanyang anak na may kakaibang pag-iisip. Dahil sa sinabi ng kanyang tatay ay sumigaw si Yafi at tila nahihiya ito. Samantala habang tulog ang tatay ni Yafi ay patuloy itong nasa workshop nila, nagtataka si Yafi at nabahala dahil papano daw ba makagagawa ng alloy na tinutukoy ng kanyang Lord Louis Feng. Bumalik pa sa kanyang isipan ang pahayag ni Louis Feng na kailangan nila ng magaan na bagay para makalipad ang fortress at isa na dito ay ang alloy. Kaya muli itong nagtungo sa libro at malungkot na nagsabi na pagod na daw siya. Sa kakaisip kung paano daw gawin ang alloy na ito. Kaya muling naisip si Yafi na tila may napabayan siya na isang bahay na hinahalo sa bakal, kaya nagkaroon siya ng ideya na tila kulang daw na ore ang kanyang paggawa. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong pumasok sa kwarto ng kanyang tatay, at habang mahimbing ang tulog nito ay kinuha niya ang isang kahon na katabi ng kanyang tatay. Nang makuha niya ito ay kaagad na itong umalis at humingi ito ng tawad sa kanyang tatay dahil sa kanyang ginawa. Ilang sandali pa ay natunaw na ng ilang ore si Yafi sa kanilang pagan, pinagsama niya ang asbestos at ang bagay na naroon sa kahon upang tunawin ito. Ngunit inabot na ng umaga at sumilip na si Haring Araw at ating makikita na tila pagod at madungis ang itsura ni Yafi, na talagang pinagpuyatan niya ang paggawa ng isang alloy. Maya-maya pa ay sumigaw ito at masaya na nagsasabi na sa wakas ay nagawa niya ang gumawa ng alloy. Nakita naman ni Uncle Lily ang kanyang anak na masaya at nagtanong ito kung hindi daw ba ito natulog magdamag. Nagsabi pa ito na hindi daw maganda sa kalusugan ni Yafi ang pagpupuyat. Kasabay nito ay tumingin sa kahon at nagulat ito dahil wala na itong laman. Si Yafi naman ay masaya na binati niya ang kanyang tatay,
Pero si Uncle Yili ay umiiyak ito dahil nawala ang ore na nasa kahon, ay nagsusumigaw ito na nawala daw ang kanyang kayamanan. Umalangaw-ngaw ang sigaw nito sa labas ng kanilang tirahan.